Kaibigan, mahilig ba tayo kumain ng pagkaing may gata? Siyempre, dito sa Pilipinas, laging may gata. Kaya lang po, controversial ang topic na to eh. Mabuti ba o masama sa atin? Paiba-iba ang mga explanation, pati yung mga ebidensya. So, gawin nating very balanced. Okay? Maraming pagkain may gata, katulad nito. 'Di ba? Masarap siya, may coconut milk, may niyog, meron ding coconut oil, 'di ba? Alam naman natin paano ginagawa ang gata, 'di ba? Pinipiga 'yan. So, maraming pagkaing may gata. Okay? Pero pagdating sa gata, laging may pros and cons. O, siguro ililinaw ko na lang ng malinaw. Bago baka meron uminit ang ulo eh. Siyempre, pagdating sa Pilipinas, marami tayong niyog, 'di ba? Marami tayong coconut milk, marami tayong coconut oil, marami tayong gata. So, gusto natin maging positive yung resulta. Kaya minsan, pag nakikita mo yung mga vlog, yung explanation, sobrang ganda ang gata. Pagdating naman sa Amerika, siyempre wala silang doon eh, wala silang niyog doon eh, wala silang coconut milk. So, pwede natin sabihin, yung mga resulta naman doon ay negatibo. Sasabihin nila yung gata, nakakataba, mataas sa cholesterol, saturated fat, masama sa puso, hindi maganda. So, bago mag-away-away, mag-issue-issue, tinitingnan ko talaga yung evidence. Para sa akin, simple lang eh. So, shortcut ko na. Pwede kumain ng gata, pero sa tamang dami lang. Yung normal na kain lang. Hindi yung talagang sobrang dami. Parang sa chocolate, pwede kumain ng dark chocolate, isang maliit na piraso lang, 30 grams. Pwede kumain ng itlog, baka isang itlog in a day, ganun lang. Pwede kumain ng kanin, isang cup, huwag naman 3 cup. So, lahat in moderation. Okay, tingnan natin yung evidence pros and cons. Katulad yan, may benefit ang coconut milk, 'di ba? May fiber, may electrolytes, para siyang gatas pero hindi siya talaga gatas. Kaya lang ito yung mga concerns, high level of saturated fat. Minsan may halo pa ibang ingredients. Yung makulo ang tiyan, minsan hindi rin pwede. So, tingnan natin. Tingnan nyo po, nilagyan ko lahat ng question mark eh. Pagdating sa weight loss, hindi tayo sure, okay? Pagdating kasi sa mga fats, traditionally, ibig sabihin, yung alam ng mga experts, basta saturated fat, usually masama eh. Saturated, masama. Pag iba, unsaturated fat, usually mas maganda. Saturated fat, ito yung baboy, baka, pork chop, taba. Unsaturated, ito yung mga olive oil, mga omega-3 fatty acids, yung mga ibang fats, okay. Ang laman ng coconut milk, medium chain triglyceride. Okay? So, medyo iba siya. So, nakakapayat o hindi natin tiyak eh. May konting pag-aaral, minsan animal studies o maliliit lang, hindi natin masasabi. Pero, pwede naman kumain. Huwag lang masyado marami. Yan, no? May isang maliit na pag-aaral, coconut milk, isasabay mo sa high protein. High protein kasi nakakapayat eh. Pag high protein diet, ibig sabihin, konti lang ang kanin, konti lang yung carbohydrates, kanin, tinapay, more coconut milk and high protein, pwede daw makapayat konti. Okay? Pero mga animal studies lang to. So, hindi tayo ganun ka-sure. Walang ganun kalalaki. Pagdating sa puso, controversial din. Meron kasi siyang lauric acid eh. Okay? So, itong lauric acid, hindi natin ganun ka-sure kung good fat ba siya o bad fat. Yung mga pag-aaral sa daga mga rodent research doon lang medyo maganda. Diba? Ito. Sa puso, hindi sure. Ang problema kasi sa coconut milk, coconut oil, coconut milk, mostly saturated fat Pero ang pinipilit natin, syempre yung mga experts natin na pro-coconut milk, nasasabihin, okay lang yan, kahit saturated fat, ibang klaseng oil naman to. Parang exemption siya. Gusto natin gawin exemption. Kaya lang, tignan nyo lang yung evidence. Sabi ng American Heart Association, bawasan ang coconut oil, bawasan ang coconut milk. Sila nagsabi nito Kasi nakakataas daw ng bad cholesterol. Yun ang sabi nila. Ang sabi naman ng experts natin, kahit tumaas ang bad cholesterol, hindi naman sigurado atakihin sa puso Baka basta meron laging controversy. Okay? Kaya hindi ako makakasabi ng diretso na
ganito o ganito kasi controversial siya. Kita niya, laging may good, laging may bad sa coconut milk. Ito maganda, ito nakakataba, high calories. Antioxidant, meron siyang antioxidant. Siyempre, buko yan eh. Phenols, antioxidants. Dito meron siya. Kung nakakatulong, di natin sure. Pero meron siyang antioxidants, which is good. Ang coconut kasi, parang tonyog, oh. Ang taas kasi talaga sa calories eh. Yan, oh. Merong 200 calories, 354 calories, halos 1.5 cup of rice eh. Yun na, oh. May konting mga antioxidants, copper, manganese. Yan, kaya lang mataas siya sa calories. Sabihin, pag maraming gata, nakakataba siya. Yan, oh. Meron siyang lauric acid, antimicrobial, o meron pag-aaral konti, panlaban sa mga bakterya. Okay? Kaya lang, nakita rin sa research, yung dami ng lauric acid para patayin yung bakterya, kailangan masyado marami. Hindi ka naman pwede uminom ng masyado marami nito. Kasi nga, high saturated fat. Ang maganda lang sa gata, lactose-free. Like ako, may lactose intolerance. Pag gatas ang iniinom ko or may gatas yung kinakain ko, nagtatay ako eh. Wala ako nitong lactase eh. Ito, mga lactose intolerant. So, pwede ito sa lactose intolerance. Wag lang madami din. Maraming gumagamit ng gata. Filipino food, Indian food, Malaysian food, dito sa Asian food. Ayan, oh. Oh, masarap. Sa Bicol, marami. Ito nga, yung possible side effects, hindi naman lahat. Mataas ang calories. So, pag marami, nakakataba. Mataas yung fats. Yan, oh. Pag sinabay mo pa sa kanin, pwedeng tumaba. Isa din ng problema ng coconut milk, kailangan 45 pa siya. Sabihin, dinadagdagan pa ng vitamins and minerals. Yung ordinary milk kasi mas maraming calcium, mas maraming vitamin D, mas maraming vitamin A. Mas konti siya. Although yung mga commercial preparations ng coconut milk, titingnan nyo na lang kung meron siya nitong mga nutrients. Bihira lang ang allergy sa coconut milk, sa gata, pero meron nag-allergy. Bihira lang. Minsan, coconut oil ginagamit, coconut milk, sa buhok. Pwede siya sa buhok, external. Para sa skin, para sa buhok, minsan ginagamit yan. Pwede yan. So, ito lang yung mga possible side effects. Pwede ka tumaba kasi mataas saturated fat. Pwede yung cholesterol, baka tumaas konti. Okay? Hindi sure, pero may pag-aaral na nakakataas siya konti. Bihira yung allergy. Ito yung pag-aaral. May studies kasi talaga nakakataas siya ng cholesterol. Ito, may 2 study. Nilagay ko dito. American Journal of Clinical Nutrition. Ito. May 2 to na medyo nakakataas. Although sabi natin, gulay pa rin to, galing sa vegetable, galing sa halaman. So, dapat better yung oil. Saka depende sa luto. Pag ginawa yung puro baboy ang kasama, ibang usapan na yan. So, pwede, para sa akin, okay pa rin. Kumakain pa rin ako ng coconut milk, gata, ginatan, favorite ko. Pero, wag lang sobra dami. So, is it good for you? May antioxidants na good, pero mataas yung fats and carbohydrates. Tsaka yung iba maraming sugar. Okay? Healthier than dairy milk, actually pantay lang eh. Hindi gaano kasi mas kulang nga siya sa protein. So ito po. So para sa akin, pwede kumain ng may gata, wag lang masyado marami. Kung kayo ay mataas ang cholesterol, may sakit sa puso, monitor nyo maigi yung mga pagkain nyo. Sa lahat ng bagay, sa tamang dami lang. Wag lang sosobrahan. Pero pagdating sa buko, ang buko walang problema eh. Yung buko mismo, yung coconut water, okay lang yun eh. Healthy naman yun pang electrolytes. Sana po nakatulong tong video, makabigay ng konting linaw sa coconut milk or gata. God bless po.